minsan nag-uubos ako ng gasolina eh. Tinginan sila. And we are back with another video. Woo! Grabe. Pansin ko bawat simula ng video ko, lagi ko sinasabi yun. Lagi ako tapos grabe. At least natural yung video natin, di ba? But yes, we are back. For today, pupunta lang tayo ng Yamaha Y-Zone. Naiingit lang ako kasi napanood ko sila DMC or Drama Moto Club. Mga sikat yun nandun, sila Jay Cuenca, sila Gerald Anderson. Napansin ko nung pumunta sila ng Yamaha, ang dami palang accessories doon. May mga saddle bag. So parang gusto ko i-check, kasi naghahanap din ako ng matinong bag para sa XSR natin. Kasi meron lang tayo yung Moto Wolf na okay naman, sobrang recommended. Pero pang long ride yun eh, ang laki, 30 liters each. So hanap tayo ng mga tamang bag lang kung may makita. Pero tingin-tingin lang, wala tayong budget. So samahan nyo lang ako tapos konting kwentuhan. By the way, bumili pala ako ng dead cat, or yung parang mabalahibong cover para dun sa mic natin. So pakita ko sa inyo dito kung anong itsura nya. Hindi ko naman talaga kailangan nun kasi meron ng foam tong binili kong Racing Boy na mic, and okay naman siya, malinaw. Gusto ko lang din i-try kasi kung matatanggal niya yung paghinga ko dito sa camera, then okay. Kung hindi, wala na tayong no choice. Pero kung yung hangin naman ng pag-ride, wala rin naman na pick up na. Yung hininga ko lang kasi syempre katapat ko lang tong mic eh. So hopefully gumana, para talagang boses at saka exhaust lang yung naririnig natin kapag nagvo-vlog. So biyahe muna tayo, kwentuhan tayo pagdating ng EDSA. Grabe, ang daming tao, traffic. May mga nagtatanong pala ng fuel consumption nito. So ngayon ko lang nasilip to ever since di ko talaga tinitingnan. 18.2 fuel average kilometers per liter yan. So i-reset natin. Yan, tapos ngayon natin i-check. Dapat pala kanina ko pa ni-reset, pero okay lang, konti pa lang naman na-andar natin, para kahit pa paano masagot-sagot ko yung tanong dyan, kasi lagi akong walang sagot since di ko talaga naman tinitingnan. Ang 18.2 kilometers per liter ba okay? Hindi ko alam eh, para sa big bike. Please let me know kung medyo maalam kayo dyan. 18.2 kilometers per liter, goods ba yun o masyadong matakaw? Mixed riding na yun hindi tayo masyado. Feeling ko minsan nag-uubos ako ng gasolina eh. Tinginan sila. Daming tao, di ako makabakbak. Wala, traffic talaga. Madalas kung nanonood naman kayo ng vlog, alam nyo naman na itong part na to lagi tayong tumutodo. Hindi naman todo, pero parang binabakbak natin to, mga mabilisan lang. Pero ngayon wala dami natin kasabay. Pwede naman natin madaliin, pero puro motor kasi. Alam naman natin yung motor minsan bigla ring lumiliko-liko yan. Ayaw naman natin makapahamak. Yun, nakaisa rin. Ay, sakit sa itlog. Dito palang traffic na. Mukhang it's a wrong mistake Wala na talagang pinipiling oras yung traffic dito sa Metro Manila, kaya nakakaumay. Ang pangit ng biyahe natin ngayon traffic pati motor. Sama na ba tayo dito sa mga bumabike lane? Gusto ko pero pag naisahan kasi tayo dyan, hassle.
Ay, nag-skip na tayo ng mga 10 minutes pero wala, ganito lang ang takbo natin. Sumusunod lang tayo dito sa mga motor na nasa shared lane. Grabe. Kaya di na rin ako nagdadrive ng 4 wheels eh. Wala na akong pasensya sa ganyan. At least ito kahit papano. Grabe, lala. Hindi ko alam kung dito na yung Y-zone o sa kabila pa. Pero oops, dito na tayo dumaan sa ano ba tawag nila dito, service road pa to. Naalala ko pala may nagtatanong nung kung paano natin iniiwan ang helmet natin sa motor. Meron po tayong spring na actually bakal to, bakal na wire. Ito oh. Tapos may passcode na lang siya, yung 123123. So yan, kaya medyo secured naman. Pero syempre iwan at your own risk pa rin. Dito yon yung Y-zone. Ito nga, buti dito tayo dumaan sa service road. Kanan na tayo. So yun, ganyan ko lang iniiwan yung helmet. Hindi ko laging ginagamit to, pero pag tinatamad ako dali sa mall, ayan, ginagamit ko siya. Actually may isa akong kabobohan na ginawa dyan. Nakita ngayon sa vlog eh, pero wala pa ata nakakapansin. Iwan ko sa motor, pero tingnan nyo dito, iniwan ko kasama yung cardo tapos di ko na napansin. Yun lang naman yung kabobohan na ginawa ko dyan. Ulitin natin. Iwan ko sa motor, pero mukha namang secured. Actually ngayon lang ako mapupunta sa branch na to, since lagi ako nandun sa may Quezon Timog. Doon kasi tayo bumili. So pasok muna tayo, tapos balik na lang. Okay, so pagpasok natin may nakita tayong Yamaha na pare sa atin pero black. Tapos naka-Scorpio na Pirelli siya. Ito kasi yung iniisip kong ipalit para mas magmukha siyang cafe racer or mas rugged ba tingnan. Pero kapag nagpalit kasi ako, tingin ko magpaparap na rin ako, kaya hindi ko matuloy kasi sobrang gastos. Pero ang ganda niya tingnan. Tingnan natin sa harap. Ang laki pala sa loob na to. Hindi ko in-expect na ganun kalaki. Ang dami pa. Uy, same helmet. Ganda talaga to, pang ano, classic. Kailangan pa natin ng white, wala pa akong white. Ito yung nakita ko na pinakita nila Jay Cuenca sa Milby. Maliit lang pala siya. Puti kang mahal, di ko pala afford. 43,000, so auto pass. Kala ko medyo malaki siya sa personal. So yan, same ng motor natin. Yan yung medyo nagagandaan sila sa Milby. So nakakatuwa na nagagandaan sila doon sa kaparehas ng bike na meron tayo. Ibig sabihin baka parang feeling ko mas mukhang tama yung binili natin. So ito talaga yung isa sa mga bike na nagugustuhan ko lately, Tracer 9 GT. Ito lagi yung YouTube ko. Hindi ko alam, di naman talaga ako ma-adventure, pero siguro kakasama ko sa adventureros. Minsan iniisip ko na yung mga pang long ride. Pero mas nasa ano pa rin ako eh, mga city driving, tapos more on vlogging. Pero natutuwa ako dito, sobrang ganda ng tsura. Okay, so tapos na tayo tumingin. Hindi ko na-expect na 40 plus pala yung isang bag na yun. Hindi natin afford. At saka ayoko bumili ng mga ganun. Alam nyo naman dito sa channel natin ang pinopromote ko yung mga sulit, hindi yung mahal. Katulad nito, di ba? 1.1 lang to pero sobrang ganda, tapos makapal at saka merong knuckles. Medyo poverty tayo pagdating dyan. 40k na bag, pass muna. Pero maganda yung quality, maliit lang. So ngayon biyahe na siguro tayo pabalik kasi traffic, expect tayo na boring. Fuel consumption sa dahan-dahan na takbo 13.3. Sobrang baba. Wala, yung tumal sobrang traffic. So talo ka talaga kapag naka big bike ka pa. Ang dilim, di na ako sanay. Tanggalin ko na tong tinted visor next time. Ba naman tong traffic ito, di man lang natin ma-enjoy. Wala lang, tamang trip lang, kwentuhan. Wapya. Papasok na yung tugtog natin. I got you! Yan lang. Isang I got you lang.
Di man lang umabot ng 10 segundo yung kanta, no? Isa pa. I got you. I got you. Pinipilit talaga magkaroon ng ano no? Pinipilit magkaroon ng skirt eh. Anyway, ayun lang. Again, sa mga nanood, sobrang salamat sa inyo, sobrang solid nyo. Salamat sa patuloy na suporta. So sana yung next episode natin medyo mas magandang ride. Inisip ko mag-loan yun eh. Kung meron kayong alam na magandang spot puntahan sa LU, please let me know. Comment down below. Thank you for watching. Ride safe. Peace.